Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, May 3 na po, 2025, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please pakiusap po ako ng isang like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy ho nating minomonitor ito pong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy ho ito nagpapaulan sa ating bansa, mga kaibigan. Meron ho itong estimated po na layo ngayon na 290 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. At kung titignan nyo, mga kaibigan, kagabi pa ito nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Mindanao at ng Visayas area. At kahit nga po ang South Metro Manila, mga kaibigan, ilang bahagi ng Metro Manila dyan sa EDSA, sa Quezon City, nakaranas po ng malawakang buhos po ng pag-uulan dahil po dyan sa low pressure area. But take note, ipapaalala ko sa inyo, mga kaibigan, maliit yung chance na maging isang ganap ito na bagyo sa loob ho ng 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, imamonitor pa rin natin yan. Ngayong araw naman ay posible pong tahakin itong low pressure area na ito ang Central Visayas po, o Central Visayas, bago ho lumabas ng sulusi sa araw ho ng Linggo. So makakaranas pa rin tayo ng malawakang pag-uulan, mga kaibigan, dyan po sa may bandang Central Visayas, at yung maliit po o ilang bahagi pa rin ng Mindanao area. Ganun din sa ilang bahagi ho, pilipiling bahagi po ng Metro Manila. Magkagayon man, mga kaibigan, balikan natin yan. Meron ho tayo ngayong forecast weather condition. Ito ho, sa area pa rin po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, asahan pa rin natin yan ang maalinsangan po na panahon ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagdating naman po sa hapon, hanggang sa gabi, meron po mga banta ng mga pag-uulan, mahina hanggang sa posibleng malalakas dahil naman po yan sa easterlies. So yung mga lugar dyan sa Metro Manila, especially ho, alam naman natin yung mga bahaing lugar, yung mababang lugar, mag-ingat tayo sa banta ng pagbabaha. Ganyan din sa mga matataas na lugar, sa banta naman ng mga landslide. At ito, mga kaibigan, sa ilang bahagi din po ng Bicol Region, Visayas, Mindanao, Mimaropa, kasama ang Quezon at Batangas, asahan po natin yan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan dito sa low pressure area. So yung mga lugar na aking binanggit, ngayon pa lamang po maging alerto tayo, maging handa po tayo sa posibleng banta po ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Mga kaibigan, ipapaalala ko lamang sa inyo, patapos na ho ang summer at papasok na ang rainy season. Ito hong low pressure area, mga kaibigan, ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng linggo, ay mawawala na ito. At may panibago pa, may isa pang low pressure area na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Tanong ho ng ating mga kababayan, ilang bagyo, may bagyo po ba ngayong Mayo na mabubuo sa loob ng ating bansa? Mga kaibigan, ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ang posible pong mabuo ngayong buwan po ng Mayo. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad na mangyari. Dahil nga po once na magsimula na or mabuo po yung bagyo ngayong Mayo, ito po yung kauna-unahang bagyo na tatawagin po natin bagyong Auring sa loob ho ng ating bansa. At inaasahan, mga kaibigan, once na ma-develop na or magkaroon tayo ng bagyo, posible ho yung magsunod-sunod. Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, sunod-sunod na bagyo, hindi naman yan lahat actually papasok o tatama po sa ating Philippine landmass, Yung iba nasa labas lang ng nabubuo pero nasasakop pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. And ayon sa pagtatala po, mga kaibigan, ng Pag-asa at Japan Meteorological Agency, yung mabubuohong bagyo ngayong buwan ho ng Mayo ay wala pong kategory bilang isang super typhoon. So wala tayong dapat ipag-alala. Kung may mabuo mang bagyo, ito ay hanggang tropical depression or yung pinaka-worst lamang niya ay tropical storm. So sapat ito para magpaulan, para madiligan ho yung ating mga palay, yung mga halaman natin, mga kaibigan, na kahit papaano makaranas tayo ng lamig. Mga kaibigan, tignan din natin yung air temperature po sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Dito, mga kaibigan, sa Lawag, asahan po natin ng 34 degrees Celsius. Dito naman po sa Baguio, 25 degrees Celsius. Tugigaraw, 37 degrees Celsius.
Sa Metro Manila, 34 degrees Celsius. Sa Legazpi, 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 32 degrees Celsius mga kaibigan. At kung titignan nyo naman mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Iloilo, 31 degrees Celsius. Tacloban, 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius. Davao, 32 degrees Celsius. Zamboanga, 32 degrees Celsius. At take note mga kaibigan, yung init po na yan, posible pong magbago yan once na magkaroon po ng mga pag-uulan. Maging alerto pa rin tayo sa mga posibilidad na nangyari at lagi ko pong pinapaalala sa inyo, eto pong ganitong season na marami sa atin natutroba dahil nga po sa banta ng bagyo. Lalo na last year, sunod-sunod po. So maging handa na lang tayo sa mga posibilidad and please nag-ingat tayo. Kainit pa rin po ang panahon. So magdala po tayo ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa init ng araw at mga biglaang pong pag-uulan. Yan lamang pong update natin sa ngayon and please huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe po sa ating channel for more weather updates. Maraming salamat po.